ah, ito yung ah, conclusion po natin last week, no, last Friday, na madalian po nating tinignan. But gusto kong balikan because there are a lot of insightful lessons, no, doctrinal lessons dito sa Hebrews chapter 8 verse 1 to 5. It is a summary of the whole section, actually from verse 1 o chapter 1 hanggang sa chapter 7. But of course, no, ang immediate context nito is what the writer of Hebrews just mentioned in Hebrews chapter 7. And last time, no, I have told you 20 is somehow connected, or kumbaga connected us to the Hebrews chapter 7, the whole proposition or argument why Jesus Christ is better than the Levitical priesthood. And then yung isang bookend is the Hebrews chapter 8 verse 1 to 5. So if you will picture, parang ano ho yan parang all the arguments in Hebrews chapter 7 is kumbaga divided or kumbaga clipped by bookends of Hebrews chapter 5. But ayaw ko pong pumunta din nanamnamin ang ganda po ng Hebrews chapter 8 verse 1 to 5 because last Friday we have just passed through itong passage na ito. And somehow this is a conclusion. This is the summary of the whole point of the writer of Hebrews. Okay? And so I would like to read po Hebrews chapter 8 verse 1 to 5. Verse 1. Ito ang buod ng aming sinasabi. Tayo ay may pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal, sa tuldang itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. Tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog. Kaya't kailangan ang ating pinakapunong pari ay mayroon ding iahandog. Sa lupa ay hindi siya maaaring maging pari sapagkat mayroon ng mga paring larawan lamang ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito. Gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok. I like to read also in English, sabi po sa New American Standard Bible. Sabi niya, now the main point in what has been said is this. We have such a high priest who has taken his seat at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, a minister in the sanctuary and in the true tabernacle, which the Lord set up, not man. For every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. So it is necessary that this high priest also have something to offer. Now, if he were on earth, he would not be a priest at all, since there are those who offer the gifts according to the law, who serve a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle. For see, he says, that you make all things by the pattern which was shown to you on the mountain. And again, brethren, I've told you that ito pong Hebrews chapter 8 verse 1 to 5 is a summary of the whole discourse in chapter 7. And that is the argument. The basic argument is this. Christ is better than the Levitical priesthood. No, higit ang Panginoong Jesus sa mga itinalagang mga pari sa lumang tipan. At nagbigay po tayo ng mga argumento po last Friday. Pero dito po sa Hebrews chapter 8, nagbigay ulit kumbaga ng summary, nagbigay po ng conclusion. And nais ko pong ibahagi ito po mga magaganda po mga lessons na ito na matutunan po natin tungkol sa ministeryo ng ating Panginoong Jesus. And so, I would like to give po, okay, 4 points, no? Or 4 points that Jesus indeed is better than the Levitical priesthood. 4 summary points, no? 4 po 'yan. And ito pong 4 na punto na ito are not new to us in our study of the book of Hebrews. Actually, I could be sound repetitive, but for the sake of emphasis,
repetitive po ako. And the Bible, the book of Hebrews is repetitive kasi nga the writer of the Hebrews wanted to encourage these persecuted believers, these discouraged believers to remain in the faith. And so patuloy po niya itong kinukulit, itong mga mananampalataya na ito, na manatili kayo kay Kristo. Patuloy kayo na magpursige sa Panginoon. And so we might hear repetition of so many points, but yun nga po ang punto diyan. Kasi nga po, no, kapag alam niyo po, kapag ikaw ay dumadaan, kapag for example si Brother Rex or si Brother Orly or tayo po, dumadaan po tayo sa suffering and persecution, mabilis pong malabnaw, mabilis pong ma-distract po tayo sa sitwasyon po natin, and we need to be reminded. We need to always be reminded of something, no, especially pagdating sa katotohanan ng Panginoon. No, sa mga bata, yan ang ginagawa po natin mga magulang, di po ba? Kapag mali ang ginagawa nila or dadaan sila sa mahirap na sitwasyon, we will always remind them. And that is the heart of the writer of Hebrews. This is a pastoral letter. This is a pastoral book. He wanted to repeat himself, not so much na konti ang kanya pong sasabihin, but yung kanyang sinasabi ay mahalaga. Repetition is emphasis, sabi nga po nila. And so there are 4 summary points na makikita po natin dito po sa conclusion sa Hebrews chapter 8 verse 1 to 5. First is this: Jesus' ministry, no? Ang ministeryo ng ating Panginoong Jesus is prominent. Okay? Prominent. That is in verse 1. Second is this: Jesus' ministry is paternal. Okay? You could also say it spiritual. Doon sa una, Jesus' ministry is superior or prominent. Pangalawa, Jesus' ministry is spiritual or shall we say paternal. And mamaya sabihin po natin, dyan po sa verse 2 po yon. Pangatlo, Jesus' ministry is sustained or pagka gusto nyo ng letter P, it is perpetual. Perpetual. Or you could also say persistent. Okay? Or perpetual. At pang-apat na summary point is this: Jesus' ministry, which is better than the Levitical priesthood, say it is permanent. That is in verse 5. Okay? So unahin po natin. Unahin po natin yung pong verse 1. Okay? Verse 1. Yan. So his ministry is superior or prominent. Ulitin ko po ulit sa verse 1. Sa mga kakapasok lamang po, Hebrews chapter 8 verse 1 po tayo. Sabi niya, we have such a high priest who has taken his seat at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. Okay? Of the majesty in the heavens. You see po, kung obserbahan po ninyo, if you will observe that statement, we have, or that phrase, we have, if you look at the Greek tense, no, this is basically po, yan na isulat po ang New Testament. The Greek tense will tell us that that phrase we have is in the present, indicative, and active. Okay. Ayoko mag-sound po na parang alam na alam po ang Greek po dito. No, lahat po tayo nag-aaral po at lahat po tayo gusto matuto. But this is something that we must observe and we must take note of. No, that phrase we have, simply hong pananalita, but it will tell us about the ministry of the Lord Jesus Christ. First, it is present. That means it is an ongoing ministry. Hindi natapos ang ministeryo ng Panginoong Hesus nung bumaba ang Banal na Espiritu at sinabing, oh, substitution na, ikaw naman. Hindi po tayo modalism. No? Hindi po pangatlong mode ngayon ng paghahari ng Diyos ay sa Banal na Espiritu kasi umakyat si Kristo sa langit. No, it is an ongoing. He has a present ministry over the believer. No, Romans chapter 8 pa lang makikita po natin ang patuloy na pananalangin, intercession ng ating pong high priest. Present, it is an ongoing. Jesus remains and will remain to be our great high priest. Hindi tumigil nung namatay si Kristo and then, ay, salamat, tapos na ang aking ministry. Hindi po. No, actually po nagpapatuloy yan. Even sa mga hindi mananampalataya, ang ministeryo po ng Panginoon ay ang ebanghelyo mismo. Ang ebanghelyo po mismo. Indicative. Okay, ano ba itong indicative na ito? When we say indicative,
Okay, alam naman po ninyo yung pag sinabing indicative, ito po yung mga statement na nagbibigay po ng isa pong pangyayari, no? Ah, umuulan ngayon. That's an indicative statement, no? Pag sinabing gawin mo 'yan, that's basically imperative, di ba? Kayo po mga teacher, sorry po. Kayo po mga teacher ganyan po, di ba? Kapag ka interrogation or ibig sabihin ginawa mo na ba? Okay. Dito nagbigay lang siya ng statement. It is an indicative statement. Pag sinabi nating indicative statement, it is a statement that remains to be a truth. It is a statement that indicates unchanging truth. Hindi magbabago yung statement na yan. We have such a high priest. Ano man ang mangyari sa buhay mo, kaibigan, bumagsak man ang maraming bituhin sa lupa, hindi magbabago ang katotohanan na si Kristo ang ating dakila, pinakapunong pari. Hindi po pwede na kailan kaya darating si Jesus, parang nakalimutan na niya, iba na ata ang high priest. Hindi po. Or, yumayaman si ganito kasi pumupunta sa simbahan na yan. Yung patron na yan, yung patron ng simbahan na yan, ay nagbibigay pagpapala yan sa kanila. Kasi nga, hindi siguro nakakarinig si Jesus, at least yung patron na yan, pinagpapala kami. Kaibigan, hindi po nagbabago ang katotohanan na ito. That is the sense of indicative statement in the Bible. And active. Ibig sabihin yan, hindi po passive ang ating Panginoong Hesus sa pagmiministeryo po niya sa atin. Hindi po kumbaga ang Panginoon naghihintay na lamang tapos okay, kailan ka hingi ng tulong, Jason? Sige, hingi kang tulong, tutulong ako. Hindi po. Patuloy na gumagalaw ang Panginoon. Yung pong passive na klase hong Diyos, ang tawag po doon ay open theism. Sabihin nila, sige, nandyan lang yung kantang From a Distance. No? Ang Panginoon nagbabantay lang at pag natumba ka, saka lang siya tutulong. Hindi po. Ang Panginoon, pag ikaw ay Kristiyano, buhay sa puso mo, kaibigan. So, again mga kapatid, no, yung phrase po na we have such a high priest, ay napakatindihong comfort sa atin. At imagine po ninyo, ang kausap po ng nagsulat po ng Hebreo, ito po yung mga taong malapit na pong bumigay. At ito po yung sinabi po ng writer ng Hebrews, patuloy lang tayo because we have this present unchanging truth that Jesus indeed is my high priest. Jesus remains to be your and will remain to be our great high priest. No matter what happens, brethren, at hindi man ang pagdaanan mo, ang Panginoong Diyos patuloy na nagmiministeryo sa iyo. Alam niyo po, napakaganda hong, kumbaga, encouragement po yan sa atin. No, Panginoon, salamat. Unawa po ninyo ang pinagdadaanan. Salamat, Panginoon. Alam po ninyo ang mga takbo na you are the present help in times of trouble, sabi nga po ng salmista. Kaya po napakaganda po, we have such a high priest. And who is this high priest? Sabi po doon, who has taken his seat, a relative pronoun describing po yung high priest na yan. Sabi niya, who has taken his seat at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. No, that phrase, yung mahaba po na yan, who has taken his seat at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, it is basically referring to the very presence of God. Okay? Hindi po kumbaga sub-God lang o demi-God lang o half-God lang ang nagligtas sa atin. Ang Diyos po na ating pong pinakapunong pari ay nakaluklok sa pinaka-presensya po ng Diyos. Siya ay makapangyarihan. Okay, observe po ulit ninyo mga kaibigan dahil may mahalaga po ito dito po sa kailangan po nating tignan. Observe po yung mga ginamit po ng mga salita. Observe all the words that the writer of Hebrews use in this particular verse. Okay? First of all, the word kephaleon, na ang ibig sabihin niyan, the sum of the argument. Okay? Kumbaga, ito ang nangingibabaw na katotohanan sa lahat. Si Jesus ang ating pinakapunong pari. Wala nang hihigit sa kanya. The word also, that word high priest, archereia, arche means supreme or prominent or superior. Okay, the word majesty, okay? The word majesty speaks about the position of Christ. Okay?
That Greek word megalonisis. Mega. Ginagamit natin 'yan sa mga artista, di ba? Megastar, ibig sabihin siya ang prominenteng bituin ng mga artista, no? Hindi dahil ako ay makasyawi ha, kundi siyempre nalagay lang po diyan yung mega diyan. Okay? At the same time also, yung verb din na ginamit, the word sat down. The phrase sat down, it speaks or it has the idea of a finished work. Kayo po, no? Kayo po mga tatay o kayo po mga nagtatrabaho sa opisina or kayo po ng mga teacher, di ba? Parang ayaw niyo umupo hangga't hindi matapos ito, di ba? May mga times parang tara na Dennis, tara uwi na tayo. Hindi ko pa matapos to kasi nga gusto kong tapusin. No, para pagdating sa bahay, upo na lang, "Hoy, salamat, tapos na." It has the idea of a finished work. Pero hindi lang po finished work. It has also the idea of a reigning ruler. No, kapag nagbibigay ng hatol ang hari, nakaupo po siya. He is sitting at the throne. He's sitting at the seat of power. He is ruling. He is indeed reigning as king. Yan po ang idea po diyan. We have such a high priest who is ruling, reigning in power, no? And sabi nga po diyan din also, sabi niya, who has taken his seat at the right hand. Well, the word right hand again is the word dexia, that means power, sovereignty, rule, might, kingship. It means the rule of God. Listen to this. The rule of God proceeds only through Jesus Christ, our high priest. Okay? Ang tunay po na kapangyarihan ng Diyos. Of course, nakikita po natin yan sa kabuuan po ng kalikasan. Pero ang kapahayagan ng kataasang kapangyarihan, the excellencies of the power of God is revealed in the Lord Jesus Christ. Kaya kaibigan, kung ikaw ay nandito ngayon at wala pa kay Kristo, maaring makita mo ang kagandahan, kalakasan, kapangyarihan ng Diyos pagdating sa kanyang mga nilikha. Psalm 19, the heavens are telling forth the glories of God. Pero kaibigan, hindi ka malalagay sa punto ng maayos na pagkamangha at malalim na pagsamba kung hindi ka dadaan kay Jesus. Dahil si Jesus ang tunay na kapahayagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Makikita po natin yan actually sa Hebrews chapter 1 verse 1. Brethren, the highest, the place of authority, okay, the rule of God could only come, no, in the person of Jesus Christ. Kaya pag ikaw ay tunay na talagang gusto mong labanan ang kasalanan, hindi mo yan malalabanan sa pamamagitan ng sarili mong kalakasan. Could only be victorious, you could succeed in your in overcoming temptations if you are in Christ. Kung ikaw ay na kay Kristo at babalikan mo ang ebanghelyo. Panginoon, papaano kung magagawa ang kasalanan na ito? Panginoon, nandito po kayo, Panginoon, sa buhay ko. Panginoon, nagpasakop ako sa inyo bilang hari. Paano ko, Panginoon, gagawin itong kasalanan na ito sa harapan niyo po mismo, Panginoon? That is the same power that the Lord has granted to all believers. Pag ikaw ay hindi Kristiyano, hindi mo yan magagawa, kaibigan. Okay po? And of course, yung pong phrase na in the heavens, okay? It refers to the highest place of authority. That means, listen to this, okay? That means, no, Jesus, who has taken his seat at the right hand of the throne of the majesty in the heavens, that is in the very presence of God, that means he's the highest place of authority. It means that no one is above Christ and no one is apart from him. Ibig sabihin mga kaibigan ay ito, ang pagiging pari, ang ating pong Panginoong Jesus, ang ating pong pinakapunong pari, his ministry extends to all places in all time through all generations. Okay? Ang ating pong Panginoong Jesus ay hindi po siya sectional or segmentalized idol. Okay? Yan ang ibig sabihin ng idol. Ang idol po o idolo, pagka lumampas ka sa San Carlos, iba na ang sinasamba dyan. Kapag ka ibang barangay, iba na ang kanila pong tinitirikan ng kandila. Hindi po yan si Jesus. Si Jesus po, siya ay tagapagligtas,
ng buong mundo. Siya ang tunay na Panginoon, siya ang hari sa lahat ng henerasyon. Whether to give provision for salvation, okay? Siya ay pinakapunong pari kung saan siya mismo ang naging tagapagligtas mo, or to exact retribution of sin. Pag hindi ka mananampalataya kay Jesus, then babayaran mo ang kasalanan mo, at ang magbibigay sa iyo ng kaparusahan, walang iba kundi si Jesus mismo. Okay? Kaya wag mo natin sabihin na si Jesus ay parang, sige na, tanggapin mo na si Jesus sa puso mo. Kumakatok siya doon sa pintuan ng puso mo. Tanggapin mo na. Sige, sige na, please, para sa ganun pumunta ka sa langit. Kaibigan, hindi po ganyan ang sinuturo ng Biblia. Si Jesus po ay hari. Whether tatanggapin mo siya bilang Panginoon ng buhay mo at siya ang magbabago sa puso mo, or siya ay hari kung saan mananagot ka sa Kanya dahil siya ang Panginoon pero tatalikuran mo siya and you will reject Him, then you will exact payment for your sin. Amen? And so, brethren, this is something that we must always remind ourselves. Kapag ikaw ay Kristiyano, mapapasalamat ka sa biyaya ng Panginoon. Lord, salamat, kasama po ako, Panginoon, sa niligtas po ninyo. You are my superior, prominent high priest. Ang ministeryo po ninyo ay totoo, Panginoon, makapangyarihan, because you are indeed my high priest. You will remain and always remain to be my great high priest. And being high priest, no one could hinder Christ. No one could betray Christ. No one could delay Him. And no one could stop Him. Mga kaibigan, yan po ang Panginoon mo. Yan ang Panginoon po na sinasamba po natin. Yan ang Panginoon na pinaglilingkuran po natin. Seemingly, yung mga politicians na ito ay parang nakatakas sa kanilang kasalanan. Seemingly, marami mga tao, ayaw nila ang Jesus ng Biblia. But Jesus one day will exact payment for the sins of these people, and He will fulfill His promise to those who put their faith in Him. At pag ikaw yun, kaibigan, kapatid, ikaw makakasumpong ng pagpapalabalang araw, because my great high priest, your great high priest, is indeed the one who will reward us as well. He promised us that those who are in Christ will not be condemned. Those who are in Christ will have everlasting life. No one will snatch them out of the Father's hand. No one will snatch them out of my hand, sabi ng Panginoon. And so that's the first summary point na gusto ko pong itignan po diyan sa Romans chapter 8. Second is this: the ministry of Jesus is spiritual or paternal. That is in verse 2, Romans chapter 8 verse 2. Still with me? Are you still with me po? Paki-thumbs up naman kung may kausap po ako. Okay, salamat po. So Hebrews chapter 8 verse 2. Sabi niya, a minister, again, talking again, referring back doon sa may verse 1. At ang binabanggit po dito ay walang iba kundi our high priest. And who is that high priest? The Lord Jesus Christ. He is described as a minister in the sanctuary and in the true tabernacle which the Lord set up, not man. Okay? Set up, not man. You see, brethren, what the writer was saying in this particular verse is not that God has mistaken, or God was mistaken in setting up the tent of meeting and or the temple. Okay? Hindi po nangangahulugan nung sinabing the Lord set up, of course, the ministry of the Lord Jesus Christ, the true tabernacle, and not man, referring to the sanctuary in the Old Testament. Hindi ho nangangahulugan na tipong nagkamali ang Panginoong Yahweh nung ibinigay po niya ang tabernakulo o maging ang templo na nakapattern po sa tabernakulo. Hindi po. Ang tinutukoy po dito na nagsulat ng Hebreo ay ito. Yung pong Old Testament tabernacle was referred to, was physically set up by man. Kumbaga, ang kamay po na gumawa ng mga bato na iyon, ang mga nakikita, physical lang. Pero ang ating tunay na tabernakulo, na siya po nagdala sa atin sa presensya ng Diyos. Yan po ang purpose ng tabernacle or tent of meeting. If you go back in the book of Exodus, ang tent of meeting, ang purpose niyan is so that the Israelites, no, the men of Israel would commune with God.
No, papasok po sila at hihingi po sila sa anumang pong gabay ng ating pong Panginoong Yahweh. Kumbaga, ang pari po ang siya pong mangunguna, magdadala sa buong Israel paharap po sa Panginoong Diyos. At ang Panginoong Jesus, yan din po ang ginawa ng Panginoon sa atin. There's the parallelism between the purpose of the Old Testament tabernacle and the Lord Jesus Christ in the New Testament. Pareho na ang kanilang ministeryo ay magdadala sa presensya, sa banal na presensya ng Pangako was set up by men in terms of the physical setup, the actual setting up. Pero sa ating Panginoong Jesus, hindi po. Ang Diyos mismo ang gumawa. Ang Diyos mismo ang nagpadala sa ating Panginoon. Ang Diyos mismo ang nagpadala. Kumbaga, ang point dito ng nagsulat ng Hebreo ay ito. Itong ating pong pinakapunong pari, siya mismo ay pili ng Diyos. Siya mismo ay talagang ipinut forward ng Panginoong Diyos. And makikita po natin yung pong binanggit po na description, and that is the word minister. Okay? Minister. O the word minister there in Hebrews chapter 8 verse 2, it came from the word liturgos, na ang ibig sabihin po niyan, galing po yung salitang liturgy. Okay? The word minister. Iba po yan doon sa salitang angelos or ministering angels, no, or minister, or hindi rin po yan yung apostolos, no, na apostle or minister, no, or iba rin po yan doon sa pastor or episkopos na tinatawag. Pero ang ginamit po dito ay the liturgos. Nang ibig sabihin niyan, from the word liturgy or form of worship, ang ginagamit po dito na salitang liturgos or minister, this is a person who has been designated, okay, listen to this mga kapatid dahil mahalaga po ito, a person who has been designated to lead and facilitate the public worship. The identifying, the uniqueness of this word liturgos is this: he has been appointed by a particular body. In the context of Christ, Jesus was appointed not by human lineage, gaya po ng mga Levites, but he was appointed directly by God Himself. Yan ang ibig sabihin po ng salitang the Lord set up. Okay? And so mga kapatid, again, Jesus Christ, His ministry is spiritual in a sense that it came from God Himself. It is paternal. The Lord, the God, the Father chose Him as the one who is the only way so that sinners like si Mitch, sa amin, si Bernard, lahat ng makasalanan, lahat po tayo ay pupunta lamang sa Ama sa pamamagitan ng pinakapunong pari po natin, si Jesus. Hindi si Maria, hindi kung sino-sinong santo, hindi ang tradisyon mo, kaibigan, hindi ang mga bagay na ginagawa mo, hindi sa anumang paraan na ginagawa ng mundo, o sino mang pong mga propetang Muhammad na ginagamit po bilang pong kaparaanan para sa ganun ay magkaroon ng paraiso. No, kapatid, kaibigan. The only way to heaven, the only way that God has given us is the way of Christ, the way of Jesus Christ, because He is appointed by God Himself. Kaya yan po ang ibig sabihin po ng salitang minister or the word minister. He's been appointed, designated to lead and facilitate the public worship. And side note lang po, mga kapatid, mga kaibigan, that's why we always say, hindi po abracadabra, okay? Hindi po ito pagka-end ng prayer mo para pagpalain ka in Jesus' name. Ginagamit po yan ng mga charismatic Pentecostal churches para sa ganun, maklaim mo na yung gusto mo in Jesus' name. Mali. Wrong. Okay? Because He is our minister. He is the designated person. Pag sinabi mo, in Jesus' name, that means, Lord, I am dependent and I could only come to you, Lord God, in the most holy place by and through Jesus Christ alone. Panginoon, pakikinggan po ninyo ako. At tumatayo lang po ako, Panginoon, sa katangian, kaparaanan, kaligtasan ng aking Panginoong Jesus. Ang pangalan niya, ang aking sandigan, ang pangalan niya, Panginoon, ang aking pong kumpiyansa. You will hear me, Lord God, because of the name of Jesus Christ. Hindi yan pampaswerte, kaibigan.
Hindi po yan tipong abracadabra para, oh, magic wand, pagpapalain ka na ng Panginoon agad. Hindi po. In Jesus' name means you are recognizing that you could only come, brethren, in the name and work of our Lord Jesus Christ. Again, mga kapatid, kung ikaw ay mananampalataya, maaawa ka sa mga hindi Kristiyano, di ba? Kaya nga po, sabi nga po ng Panginoon, nakita po niya yung mga tao na wala hong leader, wala hong pastol. Anong sinabi po ng Panginoon? Naawa po siya. At ganun din po dapat ang puso po natin. Lord, paano po makakalapit yan, Panginoon, sa inyo? Panginoon, paano makakalapit yung anak ko, Panginoon, na wala siyang relasyon sa inyo, Panginoong Diyos? Alam ko, Panginoon, that we could only come by the merit of Christ. That's why we say in Jesus' name. Paano, Panginoon, makakapagpuri yan? Panginoon, paano po niyo siya, Panginoon, tunay na pagkapalain kung wala po kayo, Panginoon, sa puso po niya? Panginoon, ligtas niyo po siya. Kaya bawat sa po sa atin, yan po ang compassion, yan po ang puso nang gagaling doon sa katotohanan ng Panginoon, pag itong tao na ito ay wala kay Kristo, Panginoon, talagang this person is doomed to destruction. This person is destined to destruction. Amen. Are you still with me? Naiintindihan ko ba ninyo? That's why we must have the compassion of Christ, and that compassion is fueled. It is motivated by our knowledge of who Christ is. Kaya po yung mga nagsabi, ayaw ko yung doktrina, ayaw ko yung nakakapaghating doktrina. Paano ka ngayon mako-fuel yung awa, yung habag mo kapag hindi mo naintindihan ang katayuan ng isang taong wala kay Kristo? And this is something that we must always strive. We must always pursue. Lord, kilalanin ko po kayo, Panginoon. So that, Lord, mabago ang buhay ko, mabago ang puso ko. And so, brethren, that word alone would minister to us. So that in our particular mission field, parent ka man, may anak ka, teacher ka, may mga estudyante ka, pulis ka, may mga kasama ka sa trabaho, negosyante ka, may mga kasama ka sa negosyo, that will be your mission field. And because of this truth, Lord God, Panginoon, bigyan niyo po ako ngayon ng compassion sa kanila. Hindi lang inaawa dahil wala silang makain. Yes, kasama po yan yun. Pero hindi po yun ang priority po natin. Amen? And the same truth also why the church exists. Because the church is a witness. It is a witness of the rule and reign of Christ. Pangatlo po, his ministry is what we call superior or prominent, verse 1. His ministry is spiritual, paternal, galing sa Panginoong Diyos mismo. At pangatlo, his ministry is sustained or what we call perpetual, sustained. Verse 3 and 4, sabi niya, for every high priest is appointed to offer both gifts and sacrifices. So, it is necessary that this high priest also have something to offer. Now, if he were on earth, he would not be a priest at all since there are those who offer the gifts according to the law. Okay, ito pong parte po na ito, napag-aralan na rin po natin ito. Ang mga pari po sa lumang tipan, nagbabago. Dahil una, namamatay. Minsan nga po, mali po yung kanilang preparation. Pinapatay po sila ng Panginoon dahil banal ang Diyos. Mali yung ginawa mo. Hindi mo sinunod yung prescribed way of coming to the tabernacle. Talagang hindi mo ginawa. Nangyari ho yan kay Nadab and Abihu. They have offered, sabi nga po ng isa pong sikat na iglesia, strange fire. We don't know what that strange fire was. Pero sabi nga po, maaring hindi po according sa paraan or maaring minadali or mayroon po silang bagay na hindi po kinukonfess sa Panginoon, pinatay sila ng Panginoon, nasunog po sila kasama po ng mga ibinigay. Okay? Pero ang point dyan is pabago-bago. No? Kulang pa rin. Kaya nga po, taon-taon ang ginagawa ng mga pari na ito. No? Pero, nung dumating ang ating Panginoong Jesus, siya po ay nagbigay po ng sakripisyo sa kanyang sarili mismo na perpekto at sapat. Okay? What he offered. The question now is this. What did Jesus Christ offer? Answer, himself. Okay, open your Bibles po. Balik po tayo konti. Hebrews chapter 7, verse 27. Okay, basahin po natin. Hebrews chapter 7, verse 27. At itong binabanggit po ng nagsulat ng Hebreo. Sabi niya doon, it is necessary also that our high priest would have something to offer. At ano bang in-offer ng ating Panginoon Jesus para
sustain na. Para tapos na. Once and for all, tapos na. At ang verse 27 ng chapter 7, sabi niya, who does not need daily, like those high priests, to offer up sacrifices. Listen to this. First, for his own sins. Di na kailangan ang sakripisyo para sa kanyang sariling kasalanan dahil wala siyang kasalanan. And then for the sins of the people. Because this he did once for all when he offered up himself. Jesus offered up himself. Ibinigay po niya ang kanyang sariling buhay mismo. At ang buhay po niya ay banal, sapat, perpekto, walang kapintasan, wala pong kamalian, at tinanggap ito ng Panginoon. Bakit po tinanggap ng Panginoon? Ano hong prueba? Buhay po siya. Buhay po siya. Laktaw po tayo. Hebrews chapter 10, verse 9 to 12. Hebrews chapter 10, verse 9 to 12. Okay, listen to this in verse 9. Chapter 10. Sabi niya doon, then he said, behold, I have come to do your will. He takes away the first in order to establish the second. By this we have been sanctified. Paano tayo naging banal? Through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Minsan lang para sa lahat. Minsan lang nangyari ito dahil sapat ang ginawa ni Kristo. And we have also studied that in the book of Mark, no, Mark chapter 10, verse 4-5. Sabi niya, for even the Son of Man came not to be served, but to serve. And kaya ang point dyan is yung Old Testament sacrifices, Old Testament priesthood, papalit-palit sila. Maraming beses mali ang kanilang ginawa. May kasalanan yung pari, even si Eli at may mga anak po niya, di ba? May kasalanan pa rin. Kailangan niya mag-offer ng sarili niyang sakripisyo because makasalanan even yung pari. Pero dito po, sa ating Panginoong Jesus, His offering is once and for all because that offer, that sacrifice is perfect, God Himself. Kaya nga po sabi po natin, His ministry of being our high priest is sustained. It is perpetual. That settled everything, sabi nga po nila. Tapos na. Hindi na po natin kailangang balikan. Ito po, side note po ulit. Kaya nga po, in the doctrine of the Catholic faith, yung maaaring may iba sa atin hindi po ito aware, yung pong tinatawag na the doctrine of transubstantiation. Okay, trans, ibig sabihin, yung relaying, communicating, substance, yung mismong, kumbaga, substance pupunta doon sa symbol, transubstantiation. Kaya nga po yung sinabi po ng Catholic faith, the Vatican Council, sinabi nila doon sa mismo kanila pong kumbaga libro, yung parang kanilang church manual, that the bread becomes the literal body of Christ, transubstantiate, the substance, the body of Christ communicated or transferred to the bread, which is the symbol, transubstantiation. Yung kopa, yun daw ay naging literal na dugo ni Kristo. Kaya nga every time na may mass is namamatay ulit si Jesus, na ipapako ulit si Jesus. That is a direct affront. Laban yan sa sinasabi ng Hebrews, sinasabi ng Biblia. We are not crucifying Jesus Christ again and again and again and again. Hindi po dapat natin yun ganun ang ating paniniwala. Because the Bible is specifically clear. Jesus Christ died. He offered Himself once and for all. Minsan lang. Nangyari po yan 2,000 years ago. At ang ating ginagawa kapag tayo ay may communion, we remember what He has done for us. Hindi po ipinapako ulit si Jesus na nagiging literal na katawan, literal na dugo yung ating kinakain at iniinom. Hindi po. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11, we remember this. Do this in remembrance of who? Of Jesus Christ. Because His ministry is already sustained. Hindi po paulit-ulit na parang kulang pa. Hindi po, sapat na kaibigan yung ginawa ni Kristo para sa iyo.
kung ikaw ay tunay na magtitiwala kay Kristo bilang Panginoon, yung nangyari po 2,000 years ago ay sapat yan bilang pong paraan para matawag ka, malagay ka, mapanumbalik ka sa Panginoon. And so that is the implication of this. His ministry is sustained. Kaya nga po, sabi po ng verse 4, kaya nga kung si Kristo ay isang pari lamang dito sa lupa, hindi siya magiging pari. Bakit? Syempre, yung mga pare, according yan sa batas. At ang batas, sabi niya, mga Libita lang. Si Kristo, taga-Huda ho siya. Napag-aralan natin yan. Hindi. Ang kanya pong kumbaga order galing pa kay Melchizedek. A perpetual order of priesthood. And so, mga kaibigan, his ministry is also perpetual. Last po. Okay, last po. Lapit na po tayo. Okay, lapit na po tayo. 10 minutes na lang. His ministry is prominent. His ministry is paternal, spiritual. His ministry is perpetual, sustained. At pang-apat, fourth summary point, his ministry is sufficient. It is permanent. Okay, basahin ko po ang verse 5. Sabi niya, who serve, again, that word who, a relative pronoun referring to the, kumbaga, sino yung pong binanggit diyan. Ano yung who diyan? Walang iba kundi si Jesus. Who served, or the who there is the Old Testament tabernacle. Okay? Who served a copy and shadow of the heavenly things, just as Moses was warned by God when he was about to erect the tabernacle. For see, he says, that you make all things by the pattern which was shown to you on the mountain. Okay, ano ba itong copy na ito? Again, going back to what the priesthood in the Old Testament or yung tabernacle. Sabi po nung nagsulat ng Hebreo, ang tabernacle o tent of meeting, they are but copy or shadow of the heavenly things. Copy and shadow. Kopya o anino. Okay. Pag sinabi natin kopya, alam natin may original. Di po ba? Tama po ba? Kopya lang yan eh. Hindi, ibig sabihin may original. Pag sinabi po nating shadow, anino, alam po natin yung anino, hindi yan lalayo dun sa kanyang mismo kung kumbaga yung object kung saan may anino. Okay? Nakakita na ba? Tayo po mga taga-Pangasinan, di ba? Naku, huwag kang pumunta sa gubat kasi apakan nila anino mo, maiiwan sa'yo. Matatanggal yung anino mo. Mga ganun mga pamahiin mo. So, may mga ibang ganun. Pag nakakita ka ng isang anino na wala hong tao, naku, problema ho yan. No? But in the Bible, when we say copy and shadow, are synonymous terms. Okay? Synonymous po yan. Ibig sabihin parehong termino. Which speaks of something pointing to the reality. Ang point po dito ng nagsulat ng Hebreo ay ito. Nung ginamit po niya yung salitang copy and shadow, isa lang po ang ibig niya sabihin dyan. Synonymous nga po eh. Pareho lamang po ang ibig sabihin niyan. No? At ang ibig sabihin niyan, itong dalawang figure na ito, itong dalawang picture na ito is speaking of something pointing to the object, pointing to the reality. Sabi nga po ni Strong's, no, nung tinignan ko po ito pong definition po dito sa copy na ito, sabi ni Strong, a sign suggestive of anything or delineation of a thing or representation or figure or copy. Hindi lang siya kopya na parehong-pareho, but a copy could be a representation. For example, bakit po sa mga bata, sa mga estudyante yung panata sa watawat na sagisag ng bansang Pilipinas. Tama po yung aking po sinabi. Okay, watawat, yung flag po natin, that is a representation of our whole country. Okay, sagisag, sabi nga po diyan. The word shadow, the shadow, sabi ni Strong ay ito, an image cast by an object and representing, that word again, representing the form of that object. Okay? Kapag ikaw ay payat na tao, ano ang iyong anino? Mataba ba? Ha? Putol ba ang ulo? Kumpleto ang katawan mo pero yung anino mo ay walang kamay? Ha? Ikaw ba ay isang tao, ang anino mo ay kumbaga pagka talagang malaki ang katawan mo, bigla makikita puros maayos naman ang araw, payatot? Hindi po. Yung pong realidad, makikita rin po yan doon mismo sa anino. Ang anino ay representation ng pong mismong object. At sabi po dito ay ito, yung pong tabernakulo is a representation, it's like a copy, representation, or it's a shadow of the glory of Christ, who indeed is seated in the heavenly realm.
Yung pong nangyari sa lumang tipan ay yun po ay kumaga type, yun po ay shadow sa mismong ituturo niya ang kaluwalhatian ni Kristo na siyang pinakaparaan paano tayo dalhin sa kabanalan ng Diyos. And so mga kapatid, parang sinasabi dito, no? Ang point dito ay hindi na po natin kailangan balikan yung mga seremonya, yung mga simbolo, yung form of worship sa lumang tipan, mga piyesta doon. Bakit? Kasi na kay Kristo na tayo. Si Kristo ang tumupad sa lahat ng demand ng Old Testament. Kaya nga po sabi po dito sa may verse 5, no? If you look at even po yung binanggit po ng Panginoon kay Moses, sabi niya, "For see," he says, "that you make all things by the pattern which was shown to you on the mountain." The word pattern there in verse 5 is the word type. The word type, ibig sabihin niyan, ito yung mga larawan na mayroon po itong kahulugan pagdating po sa bagong tipan. For example, na mga type po, ito po mga sacrifices, no? Yung sacrificial lamb, alam po natin, type po 'yon na mangyayari po mismo sa ginawa ni Kristo. Siya po ang ating sakripisyo. Sabi nga po nila ay si Jose, si Joseph, ay parang type po yan sa katauhan po ng ating Panginoon. Joseph was betrayed, Jesus also was betrayed. No? Pero may ginawa ang Panginoon sa buhay ni Jose, of course, sa ating Panginoon. Type, marami mga type, mga typologies na tinatawag sa Biblia. And brethren, bilang mga Kristiyano, we don't need to go back to the shadow. Yan po ang problema sa mga Messianic Jews or sa mga Christians na sabihin nila, gawin natin even yung Sabbath prayer or yung mga festivals na ito, gawin pa rin natin yan. Kapatid, hindi na. Bakit? Kasi ang realidad, ang object, ang laman, ang substance, nasa Panginoong Hesus na. Pagbabalikan mo yun, parang sinabi mo, Panginoon, kulang ata yung ginawa mo. Panginoon, hindi sapat yung ginawa mo. Panginoon, mali yung ginawa po ninyo. Babalikan ko pa yun. Hindi po. Okay. Open your Bibles po, Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Okay, are you still with me? Colossians chapter 2. Malapit na po tayo. Okay, Colossians chapter 2. Sabi niya doon, therefore, okay, sabi niya, therefore, let no one pass judgment on you in questions of food and drink or with regard to a festival or a new moon or a Sabbath. Pastor, pwede ba yung gawin pa rin naman yung atang? Yung mga ganun, di ba? Mag-aatang pa rin kami. Hindi na. Hindi mo na kailangan yun. Bakit? Alam naman ng Panginoon kung ano yung ginagawa mo eh. Mapiplease naman natin si God sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus eh. At meron naman tayong pinakapunong pari na siyang ating, kumbaga, siya ang magre-represent sa atin. Bakit pa natin padaanin sa iba? Para sa ganun, ma-please naman si God. Hindi, mapiplease si God sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, may mga ibang mga Kristiyano, nag-aatang pa rin. Hindi po. Hindi na po. Sabi nga po, let no one pass judgment. Hindi nag-aatang. Naku! Hindi ka pagpapalain. Naku! Na gagambalain mo yung mga kaluluwa. Hindi po. Let no one pass judgment on you. Why? Because yung mga bagay na yan, sabi ng verse 17, these are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Paano po tayo binigyan po, paano tayo tinanggap ng Diyos sa ating pagginagawa, sa mga seremonyas ba na ito, sa ating magkabutihan? Yan ba ang paraan para tayo ay tinanggap ng Panginoong Diyos? Hindi. Tinanggap tayo dahil po si Jesus. The Old Testament tabernacle, yes, those importante po yon sa buhay ng mga Hudyo nung sa lumang tipan para makita na iba sila. Hindi sila katulad ng mga ibang bansang mga idol worshippers. At yan po ay paraan para makipagsangguni, makipagpisan ang Diyos dahil banal ang Panginoon, siya mismo ang gumawa ng paraan. Pero mayroon pong sinet up ang Diyos na permanenteng paraan para makalapit ang makasalanan saan man siya, ano man ang ginagawa niya, walang iba kundi si Jesus. Hindi mo na kailangan tumingin sa papuntang silangan to the east. Hindi mo na kailangan pumunta, magdala ng kambing o magdala ng tupa para isakripisyo. Mayroong isang sakripisyo, si Jesus na. At pwede kang manalangin sa pamamagitan doon sa kumpiyansa na ginawa ni Kristo para sa iyo. That indeed is the blessing of a true believer in Christ
we could come to God who is holy and mighty and lofty because of what Jesus has accomplished in both his righteousness, his life, his death, and even his resurrection, and even his intercession, ang kanya pong ministeryo sa ngayon. Hindi na po natin kailangan pong gumawa ng mga bagay-bagay na ito, mag-observe ng mga piyesta dahil si Kristo na ang laman ng lahat niyan. Si Kristo ang tumupad niyan. Huwag na tayong lumayo. Hebrews chapter 9 verse 9. Isulat niyo na lamang po. Sabi niya, according to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper. Okay, ano ibig sabihin? Ano sinasabi dito ng nasulat ng Hebreo? Yung mga sacrifices noon, it could be as a national Israel, it could be magbigay po ng paraan para, kumbaga, laktawan ng Panginoon ng kanilang kasalanan. Okay, that's the mercy of God. Kaya nga tawag po doon sa dakong kabanal-banalan, mercy seat. Pero hindi po yan mag-a-address sa puso ng isang tao. At wala pong iba pong sapat na tumukoy, gumawa ng paraan, nagresolba, nag-ayos ng pusong makasalanan, si Jesus lang. So bakit po pa kailangan bumalik doon sa hindi sapat, bitin, kulang na paraan para ma-address yung loob ng puso? Isamantalang si Jesus na ang sapat na kabayaran, sapat na kaligtasan. Di po ba? So yan ang sinasabi po dito. Last po, Hebrews chapter 9, 23 to 24. Sabi niya doon, verse 23, for Christ has entered not in holy places made with hands, which are copies of the true things, that's the tabernacle, but into heaven itself, now appear in the presence of God on our behalf. Ibig sabihin yan, sigurado na kapag ikaw ay kay Jesus, sigurado talagang kumpiyansa ka, sigurado na ikaw ay darating sa presensya ng Diyos. Bakit? Kasi ang pinakapunong pari mo, ang representative po natin, ang ating leader, ang ating pong kumbaga saserdote, nandoon nakaluklok sa kalangitan, presensya ng Panginoon. At dadalhin niya po tayo balang araw. And so, brethren, our Lord Jesus is our great high priest. Go to Him. Pray to Him. Be led by Him. Imitate Him. Love Him. And lastly, worship Him. Amen. Tayo manalangin. Lord, thank you, Father God, for ito pong katotohanan po na ito. Thank you, Lord God, for your truth. Thank you, Lord God, that you are our high priest. Salamat, Panginoon. Sigurado ang aming pong kaligtasan dahil po sa buhay, katangian, even po ang karakter po ninyo bilang aming pong pinakapunong pari. O Panginoon, walang tao, Panginoon, makakalapit sa inyo kung di sa pamamagitan kay Kristo. Kaya po, Panginoon, nawa kami po mga Kristiyano, Lord, magpasalamat po kami. Patuloy po kami mamangha sa biyaya po ninyo. At magkaroon din po kami ng habag sa mga taong hindi pa po, Panginoon, na kay Jesus. Hindi sila nakakalapit sa inyo. Hindi nila nauunawaan ang salita po ninyo. Gamitin niyo po kami, Panginoon, para magministeryo po para po sa kanila. Thank you, Lord God. We love you. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Okay, Pastor. marami pong sa... Thank you, Pastor. Thank you po.